Hello everyone! Welcome back muli dito sa ating YouTube channel na may nasa mabuti po kayong kalagayan kasama ang inyong mga mahal sa buhay. At para sa mga subscribers natin na nasa ibayong dagat, nasa abroad, isang malaking sakripisyo ang ginawa, isang malaking hamon ang hinaharap araw-araw upang may mabago ang kanilang buhay at buhay ng kanilang pamilya. Dasal ko po lagi ang inyong kaligtasan. Pag-uusapan natin, paano natin lalabanan ang illness star ngayong 2025. Alam nyo na kung saang bahagi ang illness star dahil na-discuss ko na ito about the flying star of 2025. The illness star number 2 ay nasa gitna. Ito'y nasa gitna ng ating tahanan, gitna ng ating property, o gitna ng ating opisina, o gitna ng ating tindahan. So kung kayo ay may compass, mas mainam po ha, for those who are following me and sa lahat ng mga nanonood tungkol sa mga gabay ng Feng Shui, isa sa mga essential thing na dapat meron kayo is a compass on your phone dahil ito'y makakatulong for you to locate mga direksyon. Paano natin maka-counter-attack yung illness chi or the energy of illness ngayong 2025 na maapektuhan lahat ng animal symbol. Kahit sinabi pa ng mga Feng Shui masters, Feng Shui guru na yung animal symbol mo ay kabilang sa mga masiswerteng animal sign, you are not excused na matamaan ng sakit ngayong 2025 dahil nga ang illness star ay nasa gitna. In fact, it has started already. Nagsimula ang Chinese New Year, or ang Chinese New Year or ang Lunar New Year was January 29. But ramdam natin ang enerhiya ng Year of the Wood Snake December pa lamang. Kaya kung mapapansin ninyo, kung maoobserbahan ninyo, may mga nilalagnat na sa inyong tahanan, may mga sinisipon, may mga inuubo. Ayun, yung dating karamdaman, biglang nagparamdam muli, nararamdaman muli. So, take note po ha, ang masyadong apektado nito, ay ang mga matatanda at mga bata. Kaya pakaingatan po natin ha, yung mga kasama natin sa bahay ng mga bata at matatanda. But, again and again, uulitin ko, walang pinipili ang sakit, edad man o gender. Walang pinipiling lugar kung saan tayo madadapuan ng sakit. Kaya ito ang may pinakamalaking concern ngayong taon. Kung sa nakaraang taon, ang flying star natin sa nakaraang taon, quarrel or gulo ang nasa gitna. Okay? Last year yon 2024. Kaya ramdam natin yung argument, yung dispute because flying star number 3 ang nasa gitna. Kaya naman ramdam natin ang buong mundo, ang gulo, away dito, gera doon, away politika, away sa tahanan, away sa opisina. Di ba? Mainitin ang ulo ng mga tao because the quarrel, the argument and dispute ang nasa gitna last 2024. Pero ngayon, 2025, the flying star number 2, the illness star ang nasa gitna. So, this will be affecting everyone. Lahat tayo matatamaan nito. Kaya, mas mainam maging handa, mas mainam protektado tayo, mas mainam may alam tayo kung paano re-remedyohan. On the aspect of Feng Shui, on the aspect of our lifestyle, dapat titingnan natin at gagawin natin ang lahat ng best way to protect ourselves and our family, lalong-lalo na kung ikaw ang breadwinner, lalong-lalo na kung ikaw ang pinanguhugutan ng lakas ng inyong pamilya. Uunahin natin yung mga dapat hindi natin gagawin or the don'ts sa gitna, sa pinakagitna ng ating tahanan. Alam na alam nyo kung asan ang pinakagitna ng bahagi ng inyong tahanan. Unang-una, iwasan natin na maglagay tayo ng mga matutulis na mga object or mga bagay-bagay sa pinakagitnang bahagi ng ating tahanan. Sir Franz, paano yan? Yung design ng chandelier namin parang mga espada, parang mga matutulis. I would suggest, bring that chandelier down, palitan nyo ng mga pabilog, soft edges, ika nga, na ilaw yung nasa pinakagitna ng inyong tahanan. Kasi kadalasan, ang pinakagitna, it's either, that's the sala set or may chandelier dyan na nakabitin. Alright? So,
Iwasan natin na magtambak tayo sa area na yan, or if it's a table, may table sa area na yan, or if may shelves sa area na yan, iwasan natin na may gunting dyan. Iwasan natin na may kutsilyo dyan, or any decorative natin sa bahay o pang display o pampaganda natin sa bahay na mga sharp or matutulis yung disenyo. Iwasan natin ito, or else you are activating accidentally, ina-activate nyo po yung illness star natin. Pangalawa, iwasan natin na magulo ang gitnang bahagi ng ating mga tahanan. Okay? Iwasan talaga natin na magulo, may basura, may tambak ng kung ano-ano, may sirang gamit. Okay? Kung na timing, or if it's just a timing na yung gitna ng inyong tahanan is a room, make sure na hindi siya bodega. O kung bodega man ito, make sure malinis at maayos ito. O kung maaari, tanggalin ang bodega. Make it an empty room na lang muna, okay? So, prevent clutter, iwasan ang magulo sa center sector ng ating tahanan. And because ang gagawin, kung may basura, kung may gulo, kung may mga sira na nasa gitna ng ating tahanan, it will stagnate the energy at mas magiging malala ang impluensya or epekto ng illness star sa ating mga buhay, sa bawat miyembro ng pamilya at sa bawat taong nakatira sa tahanan na yan. Sunod, iwasan natin ang maingay or mag-ingay sa gitnang bahagi ng ating tahanan. So, avoid putting television set, avoid putting, ano pa ba nagpo-produce ng ingay? Speaker or sound system natin na nasa gitna ng bahagi ng ating tahanan. So, kung sa ngayon, ang setup ng TV ninyo, ng sound system or entertainment set ninyo is na timing, nasa pinakagitnang bahagi ng inyong tahanan, I suggest ilipat niyo po ito. Alright? Huwag sa center or sa gitnang bahagi ng inyong tahanan. Also, hindi lamang sound system, but other appliances that produces noise. And music, ano pa ba? Iwasan din natin ang magkumpuni. May gagawin or i-construct sa gitnang bahagi ng ating tahanan. And kasi ina-activate natin yung illness star. Dapat steady lang siya. Dapat walang nangyayari dyan. Walang mga pangyayari at walang ganap sa gitnang bahagi ng ating tahanan. Iwasan din natin na magiging marumi ang gitnang bahagi ng ating tahanan. Iwasan natin na kung may pailaw kayo dyan sa gitnang bahagi ng tahanan, ay hahayaan nyo ng ilang araw, pundido ang bulb. Kung chandelier yan, make sure na lahat ng bulb sa gitnang bahagi ng inyong tahanan ay nakailaw yan, umiilaw, gumagana, walang sira. Alright? So, make sure that you maintain at make sure that you tell all the members of your household na walang maglalagay ng pagkagaling sa school, huwag itatambak ang inyong mga school bags dyan sa gitna, kung ano-ano pa. Make sure na yung gitna ng ating tahanan, better if it's empty, okay? Walang laman, mas maganda pa yung ganon. And sunod, no digging, walang magbubutas, walang banging. Alam nyo yung magpupukpok at walang i-break sa gitnang bahagi ng ating tahanan because you are activating the illness star. Hindi nyo alam na inactivate nyo pala yung illness star. Kaya natingnan na nung naramdaman ninyo parang may nagkakasakit sa pamilya, parang naapektuhan yung mga bata or apektuhan yung mga matatanda kasi may pagkakamali kayong ginawa. So, others would just ignore things out, pero uulitin ko, Feng Shui is not religion and we are not forced to believe. Kung sa tingin mo, it will help. Kung sa tingin mo, magiging maganda ito, then better you do it. Okay? So, Sir Franz, paano yan? Gusto naming i-enhance yung gitnang bahagi. Sir Franz, paano yan? Gusto naming padagdagan ng poste sa gitnang bahagi. Sir Franz, paano yan? Gusto naming magpalit ng tiles. Hold your horses lang muna, mga mommy and daddy. Have it next year na lang.
Okay? Sa pagtatapos ng Year of the Wooden Snake, kasi magbabago muli yung posisyon ng mga bituin, magbabago muli yung flying star. So dapat sana ay nagawa natin yung mga bagay na yon, yung mga renovation, pagbubungkal or ano pa man, pagpupukpok, bago pa tayo pumasok sa Year of the Snake. Iwasan din natin na we keep on moving things sa gitnang bahagi ng ating tahanan. Let everything be steady and stable sa gitnang bahagi ng ating tahanan. If you are a type of a person na binabago mo yung setup ng inyong tahanan, may mga mommy and daddy dito, may mga pamilya dito that they rearrange their house. Maganda yun actually. That I advise also, pag nararamdaman ninyo stagnant yung energy, mahina pasok ng pera, try to rearrange your house. But make it to a point na hindi magagalaw at wala kayong gagalawing masyado sa gitnang bahagi ng inyong tahanan. Okay? So, less movement lang dapat dyan sa gitnang bahagi ng ating tahanan. And iwasan natin ang water feature ng ating tahanan. Kasama na dito ang aquarium, kasama na dito ang water fountain. Kasi kadalasan, maganda tingnan na we have a water fountain, timing may ilaw sa taas or may chandelier, and we put it on the very center of our mansion, very center of our house, of our tahanan. But this year, hindi ito maganda because having an active water element on the center of your house, you are also activating the illness star. Kaya iwasan natin na may tubig dyan. Iwasan natin na may painting dyan ng waterfalls or ng dagat. Iwasan natin ng may aquarium tayo dyan. Iwasan natin na may waterfalls tayo dyan sa gitnang bahagi ng ating tahanan. Ito ang pwede natin gawin. Okay? So, mas maganda na kung gagamit tayo ng mga pangdekorasyon or maglalagay tayo ng pangdekorasyon or plano ninyong pinturahan at ang bahagi ng or the center of the house ay mapipinturahan nyo rin, i-repaint nyo rin. Mas mainam if you are going to make use of yung kalmadong kulay tulad ng cream, tulad ng white, tulad ng pale green. Ito yung mga kalmadong kulay because mas kalmado ang kulay, mas ma-introduce nito ang controlled energy sa gitnang bahagi ng ating tahanan. And let's add metal elements. Kung may ilalagay kayo na pangdekorasyon dyan sa gitnang bahagi ng inyong tahanan, mas maganda it would be made up of metal. Okay? Kung mayroon kayong vase dyan, mas maganda yung vase is made up of metal. Kung mayroon kayong bibilihing chandelier or lamp, standing lamp or nakasabit na lamp, mas maganda it's made up of metal. It will help improve the status of our health dyan sa mga nakatira sa tahanan na yan. Okay? So, metal vases, any metal decoration, basta iwasan lang natin yung matulis na mga pangdekorasyon. For those na may mga kasama kayo sa bahay na may karamdaman na, lalong-lalo na yung mga senior citizen natin na kasama sa bahay. At timing, yung bed nila is on the center or in the center. Yung bed nila is nasa gitnang bahagi ng room or bedroom. Make sure na malinis palagi yung pinakailalim ng kanilang bed. Okay? Isa rin to na dapat alam ninyong lahat ha. Huwag kayong maglalagay ng kung ano-ano sa ilalim ng inyong higaan. Because it is also activating and introducing magiging masakitin ang taong natutulog at nahihiga sa higaan na yan. Uulitin ko, make sure mas maganda na yung wala kayong mga pinaglalagay na mga sapatos, na mga boxes at kung ano-ano. Kung may ilalagay man kayo sa pinakagitnang bahagi, sa ilalim, okay? Sa ilalim ng bed, mas mainam maglagay kayo ng metal plate. Alam mo yung pang-workout, ilagay nyo doon sa ilalim. The bigger, the better. Or mas maraming naka-pile na metal sa ilalim, mas maganda because metal element will help ease pain and metal element will help control na ang illness star ngayong 2025.
So, sa gitnang bahagi ng ating tahanan, we can put up decorations made up of metal. That's one. Cool down natin yung kulay sa gitnang bahagi. Sir Franz, paano yan? Timing na timing. Ang pinakagitnang bahagi ng aming tahanan ay may malaking crack yung tiles. Diba? Accidentally, may biglang nag-crack lang siya, yung tiles niya. O di naman kaya yung cement, yung red cement, alam niyo yung nag-floor wax kayo, hindi naman lahat ng bahay dito is naka-tiles. Yung iba semento na pula. So, if it's cracked, yung pinakagitnang bahagi ng ating tahanan, kung may biyak or may crack or may guhit, may linya, what you can do, diba, sabi ni Sir Franz, bawal magpukpok, bawal mag-repair. The best way that you can do, humanap kayo ng carpet. Kung gaano kalaki yung carpet, yung enough na matatabunan yung crack sa gitnang bahagi ng inyong tahanan. And it should be a red, pulang carpet, ang pinakamainam to ease down the negativity of the illness star sa gitnang bahagi ng inyong tahanan, dahil may crack sa gitna. Hindi naman kayo pwedeng magkumpuni, di ba? Hindi naman kayo pwedeng magpukpok para palitan yung tiles o para ayusin yung sahig na yan. So, better maglagay na lang kayo ng pulang carpet sa pinakagitnang bahagi sa sahig ng inyong tahanan. Pwede tayong magsabit sa pinakagitnang bahagi ng ating tahanan. Pwede tayong magsabit, pwede tayong mag-display. Kung poste yan, pwede nyong sabitan. Kung mayroon kayong chandelier dyan, pwede nyong isabit kasama sa chandelier yung gourd or wulo. Sir Franz, ano ba yung gourd or wulo? Excuse me po ha. May iba't ibang klase ng gourd at wulo. Merong made up of crystal, gawa sa metal, gawa sa kahoy. But for this year, kung maghahanap kayo ng gourd or ng wulo, mas mainam na ang hahanapin po ninyo ay yung metal na wulo. May wulo ako dito. Ito po ang wulo. Okay, this is wulo. Okay? So, this is an ancient symbol of medicine. Okay? So, wala akong binibenta. Maghanap na lang kayo online o kung may mga pwede kayong makisuyo sa mga kamag-anak ninyo na marunong to do online or makakabisita sa mga bentahan nito, o pwede naman yung tulad nito. Okay? So, this one is made up of metal. Yan. Meron namang wulo na made up of jade or crystal. So, kung bibili kayo ng wulo made up of jade, because jade is about health, and you wanted to improve the health of every member of the family, kaya mas mainam jade na wulo, hugis wulo ang bibilhin ninyo. Ngayon, kung ang wulo na meron kayo dyan is tulad nito, alam niyo po ba na bubuksan ito? Lagyan nyo ng asin sa loob. Okay? Sa may mga wulo dyan, maliban lang sa figurine na wulo, hindi yan nabubuksan. But for those wulo na tulad nito, yung sinasabit, o di naman kaya tulad nito, nabubuksan yan. Okay? Kung makakahanap kayo, or when you buy, syempre, magtanong kayo agad. Okay? Mabubuksan ba yan? Lagyan nyo ng asin. At pag nalusaw yung asin, ibig sabihin, it absorbed illness. So, ang gagawin nyo lang yan is hugasan, patuyuin, at palitan ang asin. So, the same thing with this one. By the way ha, mas malaking wulo, mas mainam. Mas malaki kasi malaki bahay ninyo ha. So, mas mainam when you buy a wulo, mas maganda. Ako din, naghahanap ako ng metal na wulo. So, ito, nabubuksan ito ang puwet na bahagi ng wulo na ito. Okay? So, mayroong wulo na tulad nito na 5 peraso. Meron naman 8. Ito, hawak ko is 3 peraso. Nabubuksan po ang puwet na bahagi ng wulong ito. Tapos, teka lang, buksan ko. Yun. Pwede mo lagyan ng asin ang bawat isa. Okay? Tapos, i-sealed mo balik. Mas mainam kung babalutin mo na lang yung asin na maliit para hindi kalawangin. Kung mag-melt ito, hindi kalawangin ang wulo mo kasi made up of metal. Yun. So, ang mainam,
is, kung uulitin ko, kung mag-melt or malusaw yung asin, because pag nalusaw, isang ibig sabihin nun, it absorbed negative energy. Pero nataktahan ang inyong tahanan na magkasakit ang isa sa inyo, kaya doon pumunta, inabsorb nito. Kaya hugasan, tanggalin, at palitan nyo lang ng asin. Pwede rin tayong maglagay ng Medicine Buddha. Just ask for those who will be visiting na mga Chinese stores. If you're going to do shopping, maghahanap kayo ng Medicine Buddha. So, you can ask actually yung bibilhan ninyo na. Merong rebulto ng Medicine Buddha, meron namang naka-frame nito. Okay? So, a Medicine Buddha looks like this. Medyo palakihan ko lang. Ito po. A Medicine Buddha looks like this. So, may hugis rebulto siya. Mayroon namang frame. Okay? So, sa inyo lang po yun kung yung capacity ninyo, your financial capacity to buy which ever will do. Okay? Panatilihin natin na malinis ang gitnang bahagi ng ating tahanan, alikabok, basura, yun. Baka matimingan na yung may nilalagay kayong trash bin sa loob ng inyong tahanan o opisina. Timing nasa gitna, iwasan nyo na maglagay kayo ng trash bin o basurahan sa gitnang bahagi ng tahanan. Make sure din na wala itong alikabok. Kung may mga nakadisplay kayo na wulu o Medicine Buddha or any other cure for health enhancer, linisin nyo always na alikabok free, ika nga, para hindi ito mag-accumulate ng negative energy at hindi ma-stagnant yung negative energy sa gitnang bahagi ng ating tahanan. You can also add aromatherapy. Alam nyo yung pampabango ng ating tahanan. I have here, kasi iwasan natin na it's made up of electronics or device na sinasaksak. Mas maganda ganito lang. Taka lang may sample ako dito. May pampabango ako sa loob ng opisina o di kaya sa loob ng bahay. Ito po. So, we can put this. Okay? We can put this sa gitnang bahagi ng ating tahanan to produce a good aroma. Mas maganda if yung ilalagay nyo na aroma would be chamomile, lavender, yung pampakalma. Okay? Para mas ma-enhance ang kalusugan ng mga taong nakatira sa loob ng tahanan. So, ito na lang. Meron kami dito, humidifier. Alam ko, may mga ilan-ilan dito yung humidifier. But the problem is that sinasaksak siya at it produces sound. Kaya, hindi ko po ina-advise na yun ang ilalagay nyo sa gitnang bahagi ng inyong tahanan. Here are additional na payo ko po sa inyo. Una, isa sa mga dapat iwasan natin sa additional na payo ngayong 2025, okay, ano pong how much? Wala po akong binibenta. Sorry po, wala akong binibenta. I am showing sample. Kung kakapasok nyo pa lang, you just watch the replay. Okay? Alright. Ngayon, ang Year of the Snake ay maraming blessing na dala. Pakaingatan lang natin, i-improve lang natin ang ating mga kalusugan. Sa mga nanonood ng YouTube channel ko na mga senior citizen na, wag kayong bibisita sa hospital kung may nararamdaman kayo. In general, lahat na lang, mapabata man o matatanda, in as much as possible, iwasan na lang natin na bumisita tayo, mga hospital, bumisita tayo ng mga vigil ng patay. Okay? Because ang mga lugar na ito, ay puno ng negative energy na pwede nyo pong dalhin. That's why I suggest po na iwasan na lang natin ngayong taon. Maliban lang, there's always an exemption. Kung talagang ang namatay is knock on the wood lang, very close, nasa first degree talaga, and that's an exemption. Pero kung pwedeng maiwasan, say for example, visiting in the hospital, kung mangungumusta ka naman lamang, you can do video call. Video call na lang since meron na tayong technology ngayon, just to reach out to this person, okay?
Kasi mahirap na makadampot ka o makahagip ka ng mga virus or bacteria sa hospital o di naman kaya sa mga punerarya. Kaya iwasan po natin ha. Yung mga bata ngayong taon na ito, wag muna tayong padalos-dalos na mamamasyal. We wanted to let the kids enjoy yung mall and yung mga parks and other mga pasyalan, but in as much as possible, let's be extra careful ngayong taon 2025. Maghugas regularly ng kamay bago ang kainan, iwasan na hinahawakan yung bibig o yung ilong para protected tayo sa virus na pumapasok sa ating katawan. And another thing din also is maliban sa gabay ng feng shui na ibinigay ko po sa inyo, isa sa pinakakailangan natin baguhin is yung lifestyle natin. Tayong lahat, walang exempted dito, mapabata man o matanda. Unang tingnan natin ang pagpapacheck up regularly. Kung mayroon tayong nakaresetang gamot, inumin ito. Huwag tayong padalos-dalos na susunod tayo sa mga herbal na mga nakikita natin sa internet because hindi siya prescribe na mga espesyalista. So let's listen to them. Kasi instead of curing something, mas dinadagdagan nyo po yung karamdaman o yung sakit ninyo. Yung lifestyle natin dapat natin baguhin. At paulit-ulit ko po itong sinasabi, bawas-bawasan. Hindi naman ibig sabihin na kailangan hindi kayo kakain. In moderation, ika nga. Anything that is sobra, masama. Anything that is sobra, masama sa katawan at may resulta ito na babalik sa atin. And of course, huwag nating aabusuhin ang sarili natin. Alam ko na kailangan nating kumayod, maghanap buhay. Nasa gitna tayo ng krisis na napakamahal ang mga bilihin. The basic essential is napakamahal. Hindi nagkakasya yung income natin, kaya doble lagari tayo, doble kayod tayo. But take note, sino ang papalit sa'yo by the time na magkasakit ka na? Paano kung ikaw yung may pinakamalaking source of income? Paano ang buong pamilya kung mapilay sila kasi may sakit yung kumikita ng malaki sa kanila? Hanap tayo ng oras para makapagpahinga. At sa ating lahat po, whether subscriber kita na matagal na o ngayon ka lang nakikinig sa akin, don't be a toxic person. Huwag kang magdala ng negativity sa bawat isa sa atin. Whether online man o face-to-face, kasama mo man sa tahanan, kasama sa trabaho, iwasan natin na magdala ng negativity. Alam mong, nagdadala ka ng stress sa kanila, ikaw ang nagiging dahilan bakit nag-aaway-away. Because the stress can trigger sakit. Okay? So, huwag kang maging dahilan na magkasakit ang ibang tao dahil may dala kang negativity. Kayo nagdadala ng stress sa mga kasamahan mo sa trabaho o di naman kaya sa loob ng tahanan. Pakatandaan po yon. Subscribe to my channel.